I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. So, meron tayong updates tungkol dito sa isiniwalat ni Secretary Laurel. Nako, alam nyo, sa tingin ko ito kay Saldico, smuggler. Ha? Kakutsaba niya yung mga hoarders, guys. Kaya pala, siya po talaga ang nasa likuran ng mga pagtaas ng mga sibuyas ng mga panahon na yun. Matindi talaga ito, no? Talagang scammer ito ng kabanang bayan. My goodness. Kaya pala, grabe ang kayamanan niya, ano? O ano ang siniwalat ni Secretary Laurel? Tingnan nyo to. Basahin ko sa inyo, sabi ng Abantit na NTA. Ating Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel na nag-insert o mano si dating ako Bicol Saldico ng humigit kumulang 1.5 billion. Antindi, grabe. Sa 2024 budget ng Department of Agriculture, oh my goodness, partikular sa puno ng Philippine Coconut Authority. Naku talaga, alam niyo si Saldico, kasabwat ng mga hoarders, guys. Totoo lang. Scammer ito ng kabanang bayan. Kaya pala, isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang mga sibuyas o mga bili ng mga panahon na yan, siya pala din ang isa sa mga dahilan. Matindi ito. Mukhang pera, sarili niya lang inintindi niya. Ang kapakanan ng mga magsasaka, hindi niya iniisip. Ang kapal din talagang apog nito, sarap talagang pukpukin ng martelyo para magising. O, mabuti binunyag ni Secretary Laurel. O, di ba? Ayan, Saldico nagpasok ng 1.5 billion sa DA budget. Sabi ng ayan, si Secretary. Wow. Antindi. O, sabi dito na nagko-comment, guys, sabi diyan, suicide na yan si Ko, kaya lahat ng kasinungaling gagawin. Yes. Ang dami niya kasing nakulimbat, guys, Sabi pa dito, Chief, ingat ka sa pagsiwalat, baka lumalim ang investigasyon at lumabas ang nag-utos na mag-insert ng 1.5 billion. Baka umabot yan sa boss mo. Panindigan mo yan, ha? Baka tawagan ka ni Lisa at ikumin yan bunganga mo in the second time. Hindi mangyari po yan dahil wala naman talaga. Alam nyo mga kababayan, kung ang sinabi nyo, yung isasangkot nyo, si FL, malabo mangyari yan. Baka mabaliktad kayo. Di ba? Di ba mga beso, Ngayon, bakit ngayon niya mo lang sinabi? Siyempre, dahil lang panahon na yon, hindi naman natuloy yung pinaggagawa ni Saldico, pero I think ng mga panahon na wala pa ang Marcos administration, gawain niya. Kung mapapakinggan nyo yung sinabi ni Secretary Laurel, mayroon po siyang fishing company. Correct me if I'm wrong. Panoorin nyo po yung video ni Secretary Laurel para malaman nyo yung katotohanan. 'Di ba? At least hindi siya nakapagnakaw nung si Secretary Laurel. Muntik na. 'Di ba? Muntik na talaga. Mabuti si Secretary Laurel hindi po nakuha sa pera lang. Siyempre, milyonaryo din po yan. Businessman yan, si Secretary Laurel. Magaling po yan. Sa totoo lang, kaya nga kinuha ni PBBM, Naku, mukhang pera. Oo. Grabe. Basta mataba ang mukha, buhaya. Hindi naman lahat. Grabe. Tindi naman yan. Oo. Diba? Sabi dito, bakit hindi ba daw alam ni Pangulong Marcos Jr. nung mga nangyayari? Remember, guys, hinawakan niya po yon ang DA, no? Bilang DA secretary ng mga ilang buwan nung 2022 po yan, ano? So, ibig sabihin, yung 2022 pa yan, mayroong pang budget nung panahon na yon, di ba? So,
mula nung I think 6 months yata ang Pangulo na umupo bilang DS Secretary. So, kasalukuyan na dininig ang budget ng mga araw na yun. So, bago dumating yung budget na yan, umupo na po si Secretary Laurel ng 2023 'di ba? So, para kompleto detalyado mga kababayan, pakinggan nyo yung sinabi niya. Don't forget to like mga kababayan, follow me, and don't forget to hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Eto na. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa media. So bago po tayo magsimula, meron pong statement ang ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Secretary. Well, good afternoon to everybody. Nice to see everybody. Mukhang malaki ang interest ninyo sa akin sasabihin. Well, noong September 2023, ako ay pinatawag sa Bahay Pangulo at doon na officially sinabi sa akin na ako ang magiging Secretary of the Department of Agriculture. At nung natanggap ko sa posisyon, at nung tinanggap ko yung posisyon, sinabihan ho ako ng ating mahal na Pangulo, clean it up, do what you have to do, form your own team. Due to his marching orders, nag-umpisa rin ako mag-research at mag-imbestiga. Marami hong paratang si Saldi ko tungkol sa ibang commodity na hawak ng DA. Una sa lahat, asukal. Ang dami niyang sinabi tungkol sa sugar, pero ito ang totoong nangyari. Ito ang totoong naging experience ko sa kanya tungkol sa asukal. Sometime first week of March 2024, pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes para ipakilala ang isang major sugar importer. Of course, we had our pleasantries, and basically ang hiningi sa akin ni Saldi ko ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Tumawag ako kaagad after the meeting kay SRA Administrator Pablo Ascona at naikwento ko itong request sa kanya. And it was very timely that we had the final draft of the sugar importation allocation system to level the playing field. Kaya immediately, nilabas namin yung nung March 8, 2024, ang Sugar Order Number 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order Number 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Papakita namin mamaya. Punta naman tayo sa sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas nung panahon na yun? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. At hindi ito na-actionan ng DA management at the time. At bilang Private Sector Advisory Council member for Agriculture during that time, wala kaming nakitang official recommendation to the Secretary. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Ito ay aking personal na research as a member of the Private Sector Advisory Council for Agriculture. Dahil sa ako din ay nasa cold storage industry for 28 years before joining the government. So I have the data sa mga estimated laman ng mga cold storages. Plus to confirm my suspicion, pinapuntahan ko ang aking mga tao sa mga cold storage sa Nueva Ecija at kinausap ko ang mga kaibigan ko doon. And everybody confirmed na wala ng local supply na imported na sibuyas. O halos wala ng sibuyas nung panahon na yon. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions, contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Di ba?
Hindi talaga bumaba lang ang presyo at tumaas yun dahil walang supply. It's as simple as that. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Saldico. Sinabi ni Saldico noong April 2023, sandali, mali ako. Isunod naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag na meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung naitakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills. At ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Diba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay may pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher eh. Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quintacom hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Sandali, may tumatawag. Naglabas din kahapon ng pahayag si Kong Mark Inverga bilang Committee Chair of Agriculture and Co-Chair of the Quintacom na illogical and absurd ito. Hindi rin totoo na pumunta ako sa Manila Polo Town Homes para pagalitan lang nila. Hindi rin ako humingi na paumanhin sa kanila. I do not use the word naive. It is not part of my vocabulary. Medyo social yun. Tuwing ako ay napupunta ron, for official business only, specifically for the department's legislative agenda. Sa isda naman tayo. Nakita nyo at narinig ang aking sinabi sa Kongreso na siya mismo, si Saldico, ang humingi sa akin ng 3,000 containers of imported fish
para ipasok sa kanyang nominated companies. Ito po yung kanyang text sa akin. Evidence ko to. Ako, pwede kong pakita sa inyo to. But under the law pala, I just found out na kung gusto nyo makita to, kailangan may consent ni Saldico. So, Saldico, magbigay na ng consent mo para makita nila ng public na to. Pakilang. Diba? Malinaw na hindi ko siya pinagbigyan. Alam niyo ng lahat yun. Kaya, kasi meron na rin kaming sistema na fair and transparent pa sa lahat to level the playing field katulad ng ginawa natin sa asukal. At gagawin pa natin to sa mga ibang commodities. Because of this series of events, at dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests. Naramdaman ko na galit na si Saldico sa akin. At gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. At nandito tayo ngayon sa pinakabagong kabanata ng kanyang Netflix series. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit, napakalinaw ang kanyang kasakiman, ang kanyang interes at agenda ay pang-sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Saldico, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat. Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Secretary. So sa lahat na magtatanong, isang tanong lang at isang follow-up question. Pakisabi po lang ang inyong pangalan at ang opisina na inyong nire-represent. Yes, ma'am. Sige po. Good morning po, Secretary. Angelina Cruz, Filipino Star ngayon. Meron po kayong sinabi kanina na year 2020 pa. Bakit ngayon lang ito nyo sinasabi? Mga issues na to. Which issue? Yung mga hinihingi sa inyo ni... Well, yung sa hiningi niya sa isda, nasabi ko na yun, di ba? Yung sa asukal, actually, wini-withhold ko eh. Kasi alam ko titira siya eh. Kaya ngayon ko na ilalabas. Actually, mga taga-DA ito eh. Kaya lang, siyempre, alam mo, sarili hindi naman tayo pipitsugin na kaya lang niya apakan eh. Di ba? So, palagi tayo meron pang sarami niyang kalokohan eh. Marami talagang nangyari sa mga kalokohan niya. Kaya ito nilalahad ko na. She tends to twist the facts eh. Ito yung totoo. Ito yung totoo nangyari. Siya yung gusto. Alam nyo, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Uy. Laki. Sir, dun sa mga ginagawa niyang paninira sa iyo, may plan ka ba na kasuhan siya? Well, since kahapon lang nangyari yan, medyo galing pa akong probinsya na nakita ko at biglang tumatawag na kayo lahat sa akin. Hindi ko pa masyadong pag-isipan. Pero kanina, one of my DA, sir, kasuhan mo na. So, I told him to prepare a case, but whether to file it or not, siyempre, gusto ko talaga filean na ngayon, no? Pero siyempre, we have to think, kailangan tayo mag-isip na buti. Kung kakasuhan niyo po, anong particular na kaso? Cyber libel. Thank you. Sino pong susunod na Yes, ma'am, please. Good afternoon po. Isa Umali po from DCWP Secretary. Apo. Secretary, sa palagay niyo po, ano po yung malalim na hugot ni former Congressman Zaldico? Bakit niya po ginagawa ito? Kasi di ba, series of videos, una si President Marcos yung inaksahan for budget insertions, then ang House Majority Leader Sandro Marcos, then First Lady Liza Marcos na ngayon, then nadadamay pati yung ginagawa sa Kamara na investigation na legit naman, di ba? Ano pong palagay niyo? Well, sa aking personal observation dyan, ano na yan eh, kapit patalim na yan eh. Wala nang mapuntahan eh, lahat tinuturo na siya eh, di ba? Lahat ng kadilyo tinuturo na siya. His back is against the wall. So parang kung ako, siguro ang concept niya, kung ako'y babagsak, sama-sama na tayo lahat. Kahit yung mga inosente, di ba? Mama. Pero doon po sa businesses po ni former Congressman Zaldico, meron pa rin ho ba kayong nakita pang iba na irregular na posible pong ibulgar po ninyo sa mga susunod na araw? Well, meron mga ilan akong nakitang mga issues even with kasi okay, meron siyang in-insert dito before my time eh. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh.
Tapos nung tinanong ko sa kanya, ba't tinanggal mo tong pera dito? Sabi niya, may secretary na eh. Kaya lilipat ko lang yung pera sa ibang lugar. Yun lang. Secretary, gaano kalaki tong amount na gusto sanang i-insert? And what year po? Na-insert na niya yun eh. Hinugot lang eh. Siguro mga 1.5 billion yun at that time. Anong year It was po? under the PCA. Okay. Thank you, Isa. Gap from DCMA. Good afternoon po, Sec Kiko. Follow up lang po dun sa in-insert po niya. Para saan po yun? Anong proyekto ang paggagamitan po niya ng 1.5 billion po na yun? I have to get the details on that because it was just a short conversation namin at that time. But hinahanap ko lang, so ba't nawala yung pera? Diba? Pero linipat lang yan. I think it was on a budget season. Kasi ang problema doon, pumasok ako dito November 6, 2023 eh. I mean, patapos na yung budget yun eh. So parang hindi rin ako masyadong familiar with government budget systems and everything. But I can give you the information once I look for it. Kaya hindi ko rin masabi kagad kasi while I know it happened, I have I have to get the details. Sec Kiko, yung mga request po niya sa inyo na pagkalalaking mga agricultural commodities, isda and yung sugar, hindi po ba ito papatak sa antay? Well, hindi naman nangyari. Kasi I said no. Diba? Hindi naman niya ako kanin lagyan eh. Diba? Hindi na niya ako ma-influence. Hindi naman siya yung boss ko. Diba? So, and I said no, and there's no crime. Legally. Had it happen po, Sec, ano pong magiging effect po nun sa ating Well, definitely. Kung nasobrang marami ang importation ko, babagsak ang presyo ng commodity na yun sa farm gate level. So, apektado talaga. Malulugi yung mga farmers natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala siyang interest kundi sarili niya. Diba? Wala siyang pakiram kahit kanino. Thank you, Gab. Sino pa magtatanong? Good afternoon po. Signe from IBC 13. Are you saying, sir, na even before itong mga allegations sa corruption ni Saldico, matagal nang meron siyang connection sa Department of Agriculture? Well, I cannot say that I cannot be sure of that because I was never in government, no? It is safe to assume siguro na marami na siyang pinakailaman o marami siyang pinapasukan sa gobyerno. Kasi naririnig naman natin, meron siyang tablet, may kung ano-ano pa. So, I would assume lang. I mean, but I cannot confirm. Sir, sa tingin niyo, gano'ng katagal nang may ganito connection si Saldico sa Department of Agriculture? I'm not sure. Nawala yung adyo, guys. From the time, from the administration, so hindi ko masasabi talaga eh. Wala din ako experience at all sa government work or government transactions before that eh. Kaya hindi ko siya kilala before. I only met him as the DA Secretary. Okay, si Jordine and then si Ian. Hello, good afternoon, sir. How would you describe the entirety nung tell-all din mo ni Representative to? And ano na po yung moral ng DA family as we speak? Legally. Sinabi ko nga, parang ang script sa Netflix series eh. Diba? Talagang ang galing, pwede yung tawagin siya mananahi. Ang galing magtahi ng kwento. As far as the DA family is concerned, alam mo, sistema namin dito, lahat ng issues, hindi lang ako nagde-decide eh. I get everybody together. So para pag nagkuha kami ng desisyon o patakaran, we are all in unison eh. So lahat ng ginawa namin, lahat ng diskarte namin sa presyo, sa pag-control ng importation at ganito, karamihan ng mga tao nakikita yung taga dito, naririnig niya habang actually recorded pa namin yung aming mga sinasabi kasi tinatranscribe namin eh, like a minutes of a meeting. So alam naman ng mga taga-DA gaano kami kasolid dito sa aming mission to bring down the cost of agricultural products to the consumers and importanteng kumita ang ating mga magsasaka, lalo na yung ating Pangulo. Ang ating Pangulo ay nakatutok talaga dun sa mission namin na yun at yun ang kanyang mga prime directive na kailangan kumita ang ating magsasaka at kailangan yung food inflation mapababa.
Thank you, Jordine. Si Iya. Si Iya muna. Tapos. Hi, Sec. Ano po yung fishing companies na ginagamit ni Zaldico to ask for license? Tapos, do we know po kung malinis yung history ng mga fishing companies na to? Okay, yung isa is a ZC Victory Fishing Company. Well, sa investigation ko before pa, alam ko naman yung ZC doesn't mean Zaldico. It is a real fishing company based in General Santos. So, the legitimate na fishing company, kaya lang, hindi sila dapat mabigyan ng 1,000 containers, di ba? They are not qualified for that. Then meron naman Baywatch and Ocean Flower Aquamarine Products and FB St. Jude Fishing Company. Yung dalawa na yun, bogus yun. May isa lang barko na maliit na nakatali lang, never hindi nangingisda, pero humihingi ng malagyan ng another 1,000 at another 1,000 containers. They're not qualified. And basically parang paper fishing company to in an essence with one asset, parang ganun. Okay, Alden. Hello, Sec. Alden po from the Philippine Star. Sir, some business leaders have already spoken about corruption crippling the economy. Can we get a statement from you, sir, na amid these allegations, it's still conducive to do business here in the Philippines? Well, tomorrow, no? Next week, I would just like to na hindi naman ganun talaga yung sentiment ng foreign investor. Actually, mag-ground break kami sa bagong planta na itatayo ng mga Korean investors sa Cabanatuan to manufacture agricultural machineries. Wow. No, the Korean ambassador will be there, the investors will be there na marami. Then even I think the Minister of Agriculture ng Korea darating din, no? So that clearly shows that they are supporting the DA and they still have confidence in the Philippines. Of course, talaga naman itong mga pinagsasabi, itong Netflix series ni Zaldico, siyempre naman, marami din matatakot, di ba? Kaya nga, for me, this is already a matter of national security. Dahil sa puro offered all the lies na sinasabi niya, siyempre, some people might believe it eh. Yan ang problema eh, di ba? So, it might have some effect. But then, as I said, as far as our ODA funds are binibigay sa DA at yung investors sa agriculture, the foreign like CP, lahat laban. So walang problema sa investment sa agriculture. So, sir, would you characterize the business confidence in the Philippines today as still strong po? Or ano bang adjective bang? Well, our economy is actually very good. At ang balita ko nga, baka bumaba pa interest rates soon eh. So that's a good sign. No? So stock markets recently are moving up, no? So yung peso na lang ang issue ngayon tingin ko, but of course if the government releases at pumps money into the economy para maumpisa na ulit yung mga government projects, and that should stabilize everything and maging smooth na ulit. Thank you. Thank you, Alden. Last two question tayo. Si Bea sa Bomorad. Okay. Tapos si Iben. Secretary, good afternoon po. Regarding dun sa filing of cases natin na cyber libel, saan po natin siya balak i-file? Sa Office of the Ombudsman po ba? Or we're looking into lumapit po sa Philippine National Police, especially dun po sa ating anti-cybercrime group, kung saan po natin to balak isampa, sir? Well, alam ko kasi personal yan eh. It's a personal case eh. So, since I live in Makati and I'm a botante ng Makati, malamang doon ko file. Or if not, sa Quezon City, which is kasi dito ako nag-opisina. Thank you. But sir, do we thinking po na lumapit sa any law enforcement agencies maliban po doon sa malapit sa atin, no? Para mas masolusyonan po siya, since the PNP is also have their anti-cybercrime unit, no? So balak po ba nating lumapit doon sa anti-cybercrime unit? Honestly, thank you for that suggestion. Hindi ko pa naisip yun eh. So I will do that. Thank you for the suggestion. Thank you. Well, go ahead. Sec, in any case po na bumalik na or magpakita na si Zaldico, are you willing na humarap din sa hearings? Yes. So, sa hearings po ba, papakita na natin yung mga evidence na sabi nyo nga kanina na hindi po muna pwedeng ipakita sa media? If I am instructed by the court, or if we have a court order, definitely. Gusto ko na nga pakita sa inyo, kaya lang I'm bound by the law eh. Last na, si Stephanie, last na. Okay. Pakigamit ng mic, Steph.
Sorry po, Sec. Ano lang po, para lang kompleto na yung details namin. Kailan niyo po target i-file po yung cyber libel case po? Sorry, nakanina ko lang naisip eh. Kaya I'm waiting for I haven't yet to talk to my personal legal team eh. Pero possible na within November or December po? Well, like in any case, we have to be very careful, we have to be very thorough eh. Para pag-file natin ng kaso, pulido. Diba? Kasi pag namamadaliin mo something, baka magkamali ka at sayang yung lahat ng effort natin eh. So, well, hopefully gusto ko sana, worst case, January next year, no? Which is just around the corner. Earliest siguro, baka January 2026 siguro. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Secretary Laurel. Nako, may ebidensya si Secretary oh. So dahil dyan, ako sa tingin ko, ito si Saldico talagang ini-scam niya ang gobyerno eh. Bakit kanyo? Mga kababayan, isa siyang smuggling na tao at saka hoarders, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Matindi ito si Saldico talaga. Tinitira niya talaga ang bawat ahensya ng gobyerno. Talagang kaya pala ang laki pala ng pera niya. Bilyon-bilyon. My goodness, guys. Oh, ayan, may ebidensya si Secretary ha. Malalaman natin yan pagdating ng panahon at lahat po ng sinasabi ni Saldico ay pawang istoryahe lang. Kasi wala naiipit na po siya naipit siya. Biro nyo yun. Binaliktad pa. Kaya, ika nga, pinahid kay Secretary Laurel yung ginagawa niya. So, pala si Saldico, smuggler na tao pala ito talaga. Sa tingin ko lang, in my own opinion lang. Kakutsaba niya mga hoarders, guys. Kaya pala ang nagmahalan po ang mga ang mga bilihin ng panahon na yun. So ibig sabihin may kasabwat talaga sa pamahalaan. Ayan si Saldico pala yan. Ang isa sa mga scammer saka smuggler talaga ito si Saldico. Matindi. Sa bagay ang daming asset niya, guys. Bilyon-bilyon. Nakakabili pa siya ng air asset. Biro nyo yun. Grabe, in-scam niya talaga ang pamahalaan. Ginagatungan lahat. Ay nako, talaga nan. Alam nyo, ang gumawa ng kasamaan, darating ang panahon, mananagot ka at mananagot. At lalantad ang katotohanan. Ika nga, walang usok na hindi uusok. So, may tawag dito, mayroong ebidensya si Secretary, kaya abangan po natin yan. Alam nyo, magaling na na businessman ito, kaya kinuha ng Pangulo. Sabi niya nga, hindi siya kayang bayaran. Tama naman, 'di ba? Dahil dito mga kababayan, ano po ang komento niyo tungkol dito? Ang dami palang kalukuhan dito si Saldico. Hindi lang smuggler. Magnanakaw talaga siya ang scammer ng pamahalaan. Grabe, matindi. Hindi lang pala sa flood control, pati pala sa agriculture napasukan niya. At kakutsaba niya itong mga hoarders, guys. Believe ka dito sa kay Saldico. Talagang legendary magnanakaw. Ay, mabuti naman at nabisto ang kalukuhan niya. Ngayon nagtatago, kaya abangan po natin. Mahuhuli at mahuhuli din yan. Maniwala kayo sa akin. So yun mga kababayan, kayo na pong bahalang umusga, magkomento. Don't forget to follow me, likes, comment. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.